Kahit na nakapaghiganti ka, yun lang ginawa mong proseso kung paano ka nakapaghiganti. Nasaktan ka rin, nahirapan ka rin. May maganda bang paghihiganti? What is the best way to take revenge? There is. Do you want to know the best kind of revenge? There are 3. And remember this, 3 magandang paraan para makapaghiganti. Una, maging malakas ka. Be strong. Kaya nga sabi ng ating Panginoon pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo din yung kanan. Anong ibig sabihin nun? You are unaffected. Kasi pag sinaktan ka at nakikita na naapektuhan ka, nalungkot ka, nasaktan ka, aba, masaya yung nakakasakit sa iyo. Natutuwa ang kaaway mo. Do not give your enemies that pleasure. Ano man sinabi nila, ano man ginawa nila, be strong, be unaffected. Alisin mo yung galit, yung inis, yung poot sa puso mo. Parang walang nangyari. Isipin mo parang kinagat ka lang ng langgam. O parang langaw lang yan na dumapo sa iyong balat. Paalisin mo lang. Yan yung magandang paghihiganti. Yung pakita mo na mas malakas ka kesa sa kanila. Walang magagawa ang mga kalaban natin sa atin. Puwera na lang kung hahayaan mo na sila'y makapasok sa iyong isip at puso. Amen? Isipin mo, sino man yan na ayaw mo o nakasakit sa iyo. Langgam lang yan. Langaw lang yan. Walang halaga yan sa iyong buhay. Pero pag binibigyan mo siya ng halaga sa iyong buhay, you're giving them the power over you. Amen? There is this beautiful quote teaching from Saint Abby. Sabi po niya, the weak revenge, the strong forgive, the intelligent ignore. Ang ganda po, Ang mga mahihina, sila lang yung mga naghihiganti. Yung mga malalakas, matatatag, nagpapatawad ang mga yan. At yung mga matatalino, hindi pinapansin. Yung mga naninira, yung mga haters, yung mga bashers, o yung mga taong may masamang mithiin, may masamang balak sa iyo. Kung matalino ka, you ignore them. Amen? The best revenge, number 1, is becoming strong. Second, pangalawa, maging masaya ka. That is the second good revenge, by becoming happy all the time. Narinig niyo po itong sabi ni San Pablo sa mga tao ng Corinto. Kala ng mga tao, sila'y nagdurusa. Pero sabi niya, we are always rejoicing. Even if people think that we are suffering, we are always happy. Ipakita mo, masaya ka. Maiinis yung kaaway mo, yung kalaban mo. Nothing will make your enemies angrier, more mad than to see you smiling, than to see you happy, than to see you rejoicing. Kaya yung mga misis dyan na may problema dahil yung mga asawa daw nila, merong number 2, may binabahay, may kalaguyo, please, take care of yourself, please. Choose to be happy. Punta kayo sa beauty parlor, magpaganda kayo. Punta kayo sa spa, magpamassage kayo. Huwag niyong pabayaan yung sarili. Huwag niyong gawing mga losyang ang inyong mga sarili. Huwag kayong magkukulong sa inyong mga kwarto, magmumukmuk, iiyak. Kinawawa na nga kayo. Huwag niyo nang gagawing mas kawawa ang inyong sarili. Amen? Lumabas kayo. Tawagin yung mga kaibigan, yung mga barkada. Kumain kayo. Maglakwatsa kayo. Picture kayo. Post nyo sa Facebook. Pag malaki mo, bayan mo yung asawa mo. Kala niya, siya lang yung masaya. Kaya mo din maging masaya, hindi po ba? That is the best revenge. By not allowing yourself to wallow in misery, in sadness, and in sorrow. Pag nakikita na mga kaaway mo yung mga taong gusto makapanakit sa iyo, tuwang-tuwa ka pa. Lalong maiinis ang mga yan. Amen? Promise yourself that even if some people hurt you, please choose always to be happy. Piliin mong maging masaya. Pangatlo, kahuli-hulihan, maging mabait ka.
be charitable. May turo po in Proverbs. Very nice advice and teaching. It says, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals in his head, and the Lord will reward you. Ang ganda po nung larawan, no? Sabi, ikaw na nga yung sinaktan, ibabalik mo sa kabutihan. Ano daw yung nararamdaman nung nakapanakit sa iyo, nung taong gumawa na masama sa iyo? Parang kumuha daw ng isang uling na nagbabaga nasa ulo niya. Ibig sabihin, maiinis sa iyo yan, magagalit sa iyo yan. Yun yung magandang paghihiganti. Huwag mong hahayaan ang sarili mong magalit. Ano man ang gawin na pangit o masama ng ibang tao. Kasi pag may galit sa ating puso, mahirap na ang ating mga kaluluwa ay maligtas. One stumbling block of our salvation is being angry and keeping anger into our hearts. Let go of that. Remove that. Ask the Lord His grace to free you from this anger, to free you from thoughts of revenge. Because there is nothing more rewarding than to live a life that is full of peace, free from anger. Amen? Tatlong magandang paghihiganti. Pangako mo sa iyong sarili. Maging malakas ka, maging masaya ka, maging mabait ka. At iyong kaluluwa magiging malapit sa Diyos. Ang iyong kaluluwa makakaranas ng langit.